Hello po, Happy Lord's Day! Araw ng ating Panginoon sa araw na ito. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito tayo sa tahanan ni Kuya Ngador upang magdala ng Ebanghelyo sa kanyang tahanan. Okay? Ito po, para makita natin dahan-dahan lang. Yan. Tsaka tayo mag-picture. Ika nga. Okay. Ayan po. Yan, si Kuya Ngador. Sige. Magsimula po tayo sa hawak ko po Bible, Poemen. Yan. Lalagay natin dito. Yan, ang liwanag. Narito po tayo upang ang salita ng Diyos ay ating bubulahin. Opo, kaya kayong mga nakikinig at nanonood ng video ito, nawa marami po kayong matutunan. Hindi po ako naparito upang magdala ng chismis. Alam niyo po, hindi maganda yun kung minsan ng chismis. Sometimes meron pong buting dulot yan. Pero more talagang baka makikipag-away ka lang dyan. Opo, sabi nga nung kapitbahay ko, kaya sinasabi ko naman yung katotohanan Nakalimutan yata na meron siyang utak na binigay ng Diyos. Siyempre, bago mo i-deliver sa iba ang chismis, mag-isip ka rin kung ito ba'y makakatulong o baka makakasama. Kasi kung naging masama yan, ikaw ang nagdala. Pananagutan mo yan. Kaya meron tayong kasabihan. Anong kasabihan ng mga Pinoy? Less talk, less mistake. Tama rin naman yan. Pag hindi ka nagsasalita, kanya lang sa ibang banda, pag hindi ka naman nagsasalita, assuming, ang sagot mo, yes. O paano po yan? Di may konting problema na naman. Talagang may problema po talaga ang ating mundo. Nagbabadya ang mga digmahan. Ewan ko pinapanood ako kanina sa social media. Sabi nung ay naku, nilabas na sa kuweba. Mga pampasabog po talaga. Galing sa isang kuweba. Yan. Ay naku, ang ibig sabihin yan, yan. Tandaan po natin, ang mga giyera po nasa Biblia. Ano sinasabi ng tao? Kung minsan ang panalangin nila, sana wag magkagiyera. Nakasulat na po yan Halimbawa, sabi nila, wag sana magkaroon ng malalaking baha. Kaso nakasulat na po yan. Lahat ng nangyayari sa buong mundo, lahat ng yan nakasulat po sa Biblia. Kung nakasulat sa Biblia yan, matutupad at matutupad yan. Hindi natin pwedeng pigilin yan sa pamamagitan ng panalangin. O halimbawa, sabi nila, Diyos ko, sana wag magkagiyera. Aba, wala pa tayo, may giyera nang nangyayari. Sa totoo lang, kung babasahin natin ang Biblia, sa Old Testament, walang ginawa, puro giyera O sa ating panahon, kung magkaroon ng giyera, lahat po yan nakahula yan. Ayos sa Panginoong Yesukristo. Okay? Bago tayo papalaot, tayo muna ay sandaling lalapit sa makapangyarihan Diyos o pangingin ng kanyang tulong o patnubay. Panginoon Diyos sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat. Turuan mo kami sapagkat ang iyong salita ay aming bubulayin dito sa Poemen, ang Biblia ng mga pastor. Salamat po. Pagpaway mo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron po nakatala sa Biblia. Tingnan natin po. Kaya tayo gumagamit ng Biblia. Proven na hindi tayo naglulukuhan.
Ito po, ang sabi ni Jesus Christ, ang ating Panginoon at tagapagligtas, Mateo 24, sa 5. Maraming paparito sa pangalan ko. Sa pangalan ko, sabi niya. Alam niyo pa, in the past history, marami pong mga tao nagsabi, ako ang Kristo. Hindi lang po si Apollo Kibuloy ang nagsabi niyan. Maging sa iba't ibang bansa po, maraming mga tagapagturo ng Biblia na kinlim nila sila ang Kristo. E tanong ngayon, nasaan na yung mga Kristo na yan? Meron pa sa sabungan. Di po ba yung Kristo, yung taga-singil ba ng ano yan? Pera. Tuloy natin. Maraming paparito sa pangalan ko at pagpapanggap na sila ang Kristo at marami silang may liligaw. Totoo po yan. Huwag na tayong dadayo. Pupunta na lang tayo sa Davao, sa may Tamayong. Si Apollo Kibuloy. Apollo Careon Kibuloy. Anong sabi niya? April 4, 2014. Anong sabi niya? I am. Ayan na. Kilim na niya sa kanilang programa na siya na ang appointed Son of God. Ang tanong, sinong nag-appoint? Siya lang. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, namayagpag po sila. Sa panahon ni Bongbong Marcos, ngayon, nabuking. So, na-wanted siya bilang sa Amerika, pati sa Pilipinas, hanggang sa nagtago, meron palang underground yung kanyang simbahan pinatayo doon sa Tamayong. Sabi nila, pinakamalaking arena daw sa buong mundo yon. Yun sa ilalim ng lupa. So, sa madalit salita, ang nagbigay ng tip sa kanya ay sa mga pulis kay General Torre, ngayon, Chief PNP, ay taga dati niyang kasapi na kanyang minules siya nung bata siya at ngayon ay nasa Amerika na. Na sinabi niya yung templo ni Kibuloy, merong underground yun. Kaya pala hindi nila makita si Kibuloy. Kaya nung naibigay niya yung tip na yon, ayun na, ginamitan nila ng aparato na nalaman nila sa ilalim ng lupa pala, merong buhay na tao, humiinga. Kasi yung aparatong ginagamit po nung araw na yon, itong puso natin, ang nadidetect doon. Pag huminga yung puso mo, nadidetect doon sa aparato. Kaya pati si Bato, nag-inquiry siya sa Davao bilang tungkulin niya at pinapahalis niya si General Torre na PNP ngayon. Pero sabi na General Torre, hindi ako aalis hanggat di ko nakukuha si Kibuloy. Kaya nakuha, nakakulong. Kaya sabi ni Jesus, anong sabi niya? Sa verse 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo may ligaw ni numan. In verse 5, itong mga bulahang Kristo ko ito, anong sabi niya? Okay, ulitin natin. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapatanggap sila ang Kristo at marami silang may liligaw. Totoo ba na maraming naililigaw ang reliyon? Opo. Ang pinakamalupit na magligaw ang reliyon. May mga investment dyan, nagliligaw din sila, pero hindi kagaya ng reliyon. Kasi ang tao po, more on, religyoso siya.
Lalo na sa pag ang buhay niya medyo mahirap na. Ayan, diyan siya kumakapit sa kanyang reliyon. Yung mga investment yan, mabibilang mo lang sa kamay mo yan. Pero yung sa reliyon, hindi mo mabibilang sa kamay mo. Sa dami ng may liligaw ng mga reliyon na yan. Kaya, magsuri lang po kayo, I mean, magbasa kayo ng Biblia. Meron kasi pong mga reliyon, nagpapanggap na sila daw ay marami, pero ayaw pagbasahin ng Biblia, yung kanilang mga nabobola. Opo, ayaw, ano sabi nila? Huwag kayong magbasa ng Biblia, kami lang ang may karapatan magbasa ng Biblia. So, ibig sabihin, pag pinagbawalan kang magbasa ng Biblia, ayaw nilang ituro sa iyo yung totoong aral. Bakit po? Kung marunong kang magbasa ka at susundin mo yung ministro mo kung ano sinasabi niya. Doon palang mabubuking na siya. Kung ano sinasabi niya, basahin mo rin. Basahin mo para hindi ka maloko. Pero pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, sigurado maloko ka niya. Kasi hindi ka nagbabasa. Pag sinabi niya pula, ano yung kukwento mo sa iba? Ay, kulay pula yan. Yung pala po sa Biblia is maroon. Ganyan po ang pagtuturo ng Biblia. Kailangan yung tinuturuan mo hanggat maaari. Nagbabasa. Para hindi mailigaw. So sabi ni Jesus, marami. Totoong marami pong sa Pilipinas. Nagsidayo pa sila dito. Yung iba pumunta pa rito eh. Yung sa Canada. Yung nagpunta dito sa Pilipinas, sabi niya darating na si Jesus. Ayan, nagkalat sila sa lansangan dito sa Maynila. Tapos hindi dumating. Sabi niya may darating eh. Ayun, dahil hindi dumating si Jesus, sabi niya, ay nagkamali ako ng kalkulasyon. October pala. Dumating ang October. Walang dumating na Jesus. Alam niyo po ba nung nangyari sa taon na yon? Inatake sa Canada. Nung nasabing pastor na yon, inatake siya. Isipin niya, nagpunta pa rito Nagsisigaw siya sa kalsada sa Metro Manila. Na darating daw ang Jesus. Ang Jesus po, nasa Biblia. Pero walang sinabi ang Jesus kung kailan siya darating. Yan ang problema nila. Meron pa. Ang dami nilang librong sinulat. Mula pa noong 1700s, 1800s, ang sabi nila, darating. Hanggang dumating na po tayo sa panahon na ito. Walang dumating. Buti sila kahit paano na. Sabi nila, magbuhat ngayon, hindi na kami uhula. Ang dami na lang inuhula eh. Hindi dumating ang Kristo. Tingnan natin ang 24:36 ng Mateo. Ano sabi ng Kristo ng Biblia? Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang makakahalam, kahit ang mga hangel sa langit o maging anak man ang malamang ang nakakahalam nito. Sa muli pagbabalik ng ating Kristo sa Biblia, sabi niya, hindi ko alam. Ang malamang ang nakakahalam. O yung lahat ng umuhula, lalabas para silang Diyos Ama. Kasi sabi ni Jesus ang pagparito ko dito sa lupa, sabi niya, walang nakakalam. Araw man, oras man, o panahon man, o ano man. Anong sabi niya? Wala. Umula sila. Di lalabas. Diyos Ama sila. Yan ang mahirap po. Kaya sabi ko nga po sa inyo, pinakamaraming naloloko, reliyon. Pero kung may Biblia po kayo, at yung nagtuturo, talagang binabasa. Wala naman pong problema Ang mahirap, alam nyo ba, mayroong mga reliyon, binabasa ang Biblia, binabago.
po sinasabi ko sa inyo. Pag nakalagay sa Biblia, maroon, ang sinasabi nila, pula. Yun lang na nakakatakot. Pero ako, hindi po ako ganon. Bakit? Alam ko, nakakatakot ang manloko ng tao. Ba't mo babaguhin ang Biblia? Ang Biblia po ay sinulat para sa kabutihan ng tao. Ang reliyon po, mabuti. Kung mabuti ang tinuturo ng founder. Kahit anong buti ng reliyon, kung ang nagtuturo po dyan, founder na nagtuturo, mga aliporis niya, iba ang turo nila. Masama rin ang reliyon na ganyan. Mapapahamak ang tao nang dahil sa pagsabi sa reliyon na yan, na yung founder nila, ang itinatahas nila. Mali. Isa lang po ang itataas ng Biblia, ang Panginoon Diyos. Even Jesus Christ. Ang itinataas ni Jesus ang kanyang Ama. Ama! Sabi niyo, nang nakabayubay sa krus. Ama ko. Sana wag sumipit sa akin ang ganitong paghihirap. Pero hindi ang kalooban ko ang dapat masunod, kundi ang kalooban mo. Even Jesus Christ, ang itinataas niya ang Ama, ang Diyos Ama. Tapos uula kayo. Pahulit-ulit kayong huhula. Ang daming reliyon na ganyan. Kaya si Kibuloy, sabi niya, tinanggihan nila sa Israel si Jesus. At yung Espiritu ni Jesus ay pumasok sa akin. Ako na! Yan, dineclare niya po, ako na. Yan, nasa ngayon yan. Ako na. Nakakulong. Mag-ingat kayo. Maraming reliyon po nakakulong. Mga leader po ng reliyon nakakulong. Bakit? Akala nyo po pagka-religious kayo, exempted na kayo ng kulungan? Hindi. Walang exempted pagdating sa hustisya. Tandaan nyo po yan. Marami po mga pastor, mga pari, nakakulong po sila. Naalala nyo po si John Paul II, pinakamatandang papa ng Roman Catholic Church. Alam niyo po ba yung namin niya yan? Yung babasahin pong yon, ano kasi yung pangalan yung kulay, hindi siya puti ang kulay light brown eh. Sa international lang po na-publish yan. Ano sabi niya? Bago siya mamatay, iningi niya po ng tawad ang mga kapariya sa kanilang mga pang-aabuso sa kanilang panahon. Yun po sabi sa magazine na yon. Dito meron din doon eh, nakalimutan ko lang yung hindi siya tabloid ha. Yung mga malaking magazine ha, ay babasahin, dyaryo. English kasi yun eh. Hindi ko na maalala yung, pero ngayon wala nang ganun eh. Hindi na siya may exist ngayon. Pinangingi ni John Paul II ng tawad ang mga kapariya na naging abusado sa kanilang panunungkulan. Na sana patawarin sila ng Diyos sa kanilang ginawa. Ito walang personalan. Yung isang pastor, na-TV pa yung pastor eh. Nagugulumiyanan yung membro niya, may mabigat na kaso. Sukat ba naman inaliw niya? Pagkatapos ang tanongin niya sa isang TV station, saan niyo po dinala pastor? Doon, sagot ng pastor, doon sa tahimik na lugar. Sabi ng MC, doon po ba sa hotel? Isipin niyo, nagbunga ng bata. Pastor yun. At marami pong ganyan. Tandaan nyo po yan. Ang Biblia po ay nagsasabi ng katotohanan. Kaya bilang mga taong mahilig sa reliyon, dapat mag-ingat po tayo.
tignan po natin ang mga reliyon na kinabibilangan natin. Ako, wala akong sinisiraan. Halimbawa, ganitong reliyon mo, yung aral na mali, itapon mo. Kung ayaw mong lumipat ng ibang reliyon, walang problema. Kasi yung iba, ang akala nila pag tinuturuan mo sila ng Biblia, akala ng iba, nire-recruit mo sila sa iyong reliyon. Hindi po. Hindi ako ganon. At pinapayo ko, iwanan mo yung turong mali, unbiblical, bitawan mo. Kung gusto mong manatili sa reliyon mo, basta yung nakasulat sa Biblia, siyang yakapin mo. Sino ang tagapagligtas ng Biblia? Si Jesus. Pag may nagsabing iba pang tagapagligtas, itapon mo yon. Ang yakapin mo, ang tagapagligtas si Jesus. Kasi yun po ang nakalagay sa Biblia. Ito po, basahin natin, panguli. Ano sabi ng Diyos Ama? Ang Diyos Ama mismo nagsabi. Oh, yung iba naniniwala sa Diyos, pero hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Maraming reliyon pong ganyan. Kunwari, naniniwala sila sa Diyos, pero yung salita ng Diyos, hindi nila tinatanggap. No. Di po ba nakakagulat, ano? O, ito sabi ng Diyos Ama. Dito sa Mateo chapter 16. Anong sabi niya? Ito po, babasahin ko po. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga halagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Ginagamit ni Jesus yung anak ng tao kasi po pinanganak siya ni Maria. At sumagot sila. Sumagot po yung mga apostol, yung grupo ni Pedro ha. Iba yung grupo nila Pablo. Ang kausap dito, grupo ni Pedro. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo, sabi po naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Maliwanag ang tanong. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tandaan niyo po yan ha. Anak ng Diyos na buhay, ang Kristo. 17. Nilinaw ni Jesus yung sagot ni Pedro. Para malinawan din po tayo, mga tagapakinig niya. Ito na po. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas. Si Pedro po yung tinutukoy dito na Simon. Sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Oh. Niliwanag ni Jesus yung sagot ni Pedro. Ang tanong ni Jesus, para sa inyo, sino ako? Ang sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anong ibig sabihin ng Kristo? Tagapagligtas. Sino nagsabi? Ang Diyos Ama. Amen! Pagkatapos sasabihin ng ibang reliyon, hindi kami naniniwala dyan, pero naniniwala sila sa Diyos. Hindi ba? Napakalaking kalokohan eh. Naniniwala sila sa Diyos, pero yung sinabi ng Diyos mismo dito, naniniwalag ni Jesus, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya sabi ni Jesus, hindi pinahayag ito ng tao si Pedro, ng aking Ama ang nagsabi sa iyo na ako ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay. Amen! Pagkatapos hindi nila tinatanggap. Nasabing reliyon yan, marami po yan. At hindi lang sa marami, pumapatay pa sila. Noong nakaraan namin nakausap ang ganong klaseng reliyon, tinanong ko sila eh. Hindi sila sumasagot eh. Yan po ang mahirap eh. Kaya alam niyo po sa buhay natin ito,
Walang pwedeng magligtas sa atin kundi ang Panginoong Yesu-Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ayun na, sinabi na nga sa Biblia eh. Ang Diyos mismo nagsabi, sabi niya kay Pedro, Pedro, anak ko yan. Siyang Kristo, siyang tagapagligtas. Pagkatapos di ka maniwala, nasa inyo po yan. Ako, wala po akong sinisira ang reliyon. Bumabasa lang po ako. Kung gusto niyo, sundin niyo ako sa ganitong Bible. O kaya naman ganito. Kahit anong Biblia, basahin niyo po. Walang problema sa akin. Mapa-English man o Tagalog. Huwag lang lingwaing banyaga. Yung iba siyempre may hina tayo sa mga banyaga salita. Kahit anong Biblia. Basta meron siyang translation ng Tagalog, walang problema sa akin yun. Tinatanggap ko po yan. Amen? Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin sa umagang ito. Na ang iyong anak mismo nagsabi, mag-ingat kayo! Opo, mag-iingat po kami. Kasi pag hindi po kami nag-ingat, kami na rin po ang gagawang kapalaran namin kung kami man po'y mapapahamak sa apoy ng impyerno. Panginoon Diyos, salamat po sa katotohanan na tinuro mo sa amin. Napakaliwanag po na nakasulat sa Biblia. Nawa yung mga nanonood ng video ito, kung hindi pa po hayon sa iyo ang kalooban nila, baguhin mo po sila, O Diyos. Tanging ikaw lang pwede magpabago sa isang tao, kahano man ito kasama, pwede mo siyang baguhin. Kami po, wala kaming karapat na magpabago, o mismo kami sa sarili namin, hindi namin kaya baguhin ang sarili namin. Kasi tao po kaming makasalanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kaibigan, hanggang dito na lamang. Like and share. At kayong mga nasharean, i-share nyo po sa iba. Alam nyo po, napakaganda pong nagsishare ng ganito. Ako na po nagsasabi sa inyo. Bakit? Pakinabang ito, spiritual na kalagayan. Bye-bye. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, kasama ko po si Kuya Ador, Nakita nyo po sa simula. Nasa barangay 94 po tayo. Dati po siyang chairman dito sa kanyang barangay. Dati po siyang chairman. Kagawad muna, then naging chairman. Okay? Ngayon, meron po siya karamdaman. Okay? Bye-bye.